Mayong butag sa tanan, diri sa vegetable industry, ang mga kaubanan na kung maggugulay, medyo walay kabalaka sa pagpananom, sa mga harvest, sa mga nahitabo sa ato din sa mga kalamidad. Dili kayo ang Mindanao apektado ng napasalamaton po ni kaya naay mga kaubanan nato nga walay undang nga pagpananom, walay undang nga pag-harvest. Ang amo lang karon concern is gusto na mo na ma-sustain ang matag provinces, matag city sa ginatawag na mo sustainability sa pag-production o pagpananom o supply sa mga institutions and every different restaurants uban pang mga karinderya na masustain na mo na madeliveran sila. And number one is kini ginatawag na mo programa nga clustering. So dito sa clustering, ma-schedule, ma-program na nato kung sa ipananom na dili ka magdungan-dungan kay isa dili sa mga problema na mo nga kamo nang encounter kung overproduction, kung daghan kayong tanom, magdungan po daghan kayo kalabasa na lang putanan, pag tanong og pipino na lang putanan. Wala, no, ipanitimutan sa ato ang gobyerno, especially the support of our DA, City Agri, na mahanay ang mga ginatawag na organization sa mga farmers na mananumay o gulay. So, ang Dixman po, support ani ng mga programa is because the programs of the government, like for example, the good agricultural practices. So, kaning good agricultural practices is a mandate dito sa tuwa na kini pasabot ani, it is the safety of the food to the consumer and the safety of the farmer. So mo na pasabot nga ang good agricultural practices dili mo makapamahal sa price kundi makapa-safety sa nagkonsumo niini o nagkaon niini o safety sa mga nag-alaga niini. So we, the Dixman, entire Davao region, advocate the support program na kanita ma-practice in good agricultural practice, ma-practice sa matag mananumay o gulay, and then assist those potential farmers kay mas daghan ang mga salaing nasod, mas daghan ang nagpa-IGAP, mas daghan ang pag-Vietnam gap kaysa ginatawag na to Philippine gap, selected lang kayo. So mo na nga ginas na mo karon, kay makita na mo ang problema karon, mas daghan ang isulod ng mga vegetables gawa sa nasod padulong diri sa Pilipinas kaysa dito sa Pilipinas padulong sa laing nasod. So isa na sa among nabantayan nga isa sa mga concern karon na I hope matagaan po nato og address niya ni. So the Dixman stands for the support of the program of the government, the high values, also the entire family of the Department of Region 11. And also, mo ni gihimo na mo ning Congress is an awareness sa tanan, no? Katong gikan sa gulayan sa aparalan, which is the advocacy of the Dixman, dito sa mga urban farming, container farming, makasustain gina, no, during the pandemic, dako kayo ang tabang sa Vegetable Council. Sir, kung saan na ito may ma-address nga mga problema nga nakita sa inyong organization? Isa sa mga na-address naman sa problema sa institution is kanang gulayan sa paralan. Gikan na sa Dixman idea. It was a resolution passed by the DA, sa RAPSI. Then after that, nagiging na-adapt na sa mga gulayan sa paralan hanggang na institutionalized na. And also, pag-abot dito sa barangay, nahimo na pong gulayan sa barangay. So, hantod nga nahimo na siyang nationwide ang gulayan sa barangay. But, nag-original ginadre sa Davao City. So, tanong lang ko sa inyo, if na lang may info, pila na ba ang gulayan sa barangay o gulayan sa paaralan as of today? Kaya, no, I'm so sorry to tell you. Kaya kanina ko siya nga, sa entire Davao region, tanan, dili na mo sakop ng gitawag o populations of nga kay ang naasa na nasa government side na sila. Sabi din is
production site and the membership and organize. So, in terms of populations, kung pila na, I think siguro ako na pong ihatag na dito sa taga-DA o taga sa City Agri. Asa lang sir, karon ako sir ha, so wala ka problema sa production sa gulay diri sa Davao Region. Wala sir, kaloy sa Ginoo. Okay, thank you po.